MI6 operative na si James Bond ay nakakuha ng promosyon sa 007 agent status sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawang target. Traidor na pinuno ng seksyon na si Dryden sa British Embassy sa Prague at ang kanyang contact, si Fisher. Sa Uganda, ipinakilala ng misteryosong Mr. White si Stephen Obano, isang mataas na ranggo na miyembro ng Lord's Resistance Army, kay Le Chiffre, isang Albanian na pribadong bangkero sa mga terorista. Ipinagkatiwala ni Obano kay Le Chiffre ang malaking halaga ng pera upang mamuhunan. Kasunod na binibili ni Le Chiffre ang mga options sa paglalagay sa tagagawa ng aerospace na Skyfleet. Tumaya sa kabiguan ng kumpanya dahil sa kaalaman ng kanyang tagaloob tungkol sa isang pag-atake ng terorista. Sa Madagascar, hinabol ni Bond si Molaka, isang bomb maker sa isang embahada. Pinatay niya at pinasabog ang gusali. Sa London, pinayuhan ng pinuno ng MI6 na si MC Bond sa pagdudulot ng isang pang-internasyonal na insidente at pagbabaliwala sa kanyang mga utos na hulihin ng buhay si Molaka. Ang mga pahiwatig ay tumutukoy sa tiwaling opisyal ng Greek na si Alex Dimitrios na natagpuan ni Bond sa Bahamas. Matapos manalo sa kanyang 1964 Aston Martin DB5 sa isang larong poker at akitin ang kanyang asawang si Solange, hinabol ni Bond si Dimitrios sa Miami at pinatay niya. Pinipigilan ni Bond ang pagkasira ng prototype na airliner ng Skyfleet na nagkakahalaga kay Le Chiffre ng kanyang buong puhunan, $101,206,000 sa kabuuan. Dahil sa kabiguan ni Dimitrios na isagawa ang pag-atake, ang kanyang asawang si Solange ay pinahirapan at pinatay. Upang mabawi ang nawalang pera ng kanyang mga kliyente, nag-organisa si Le Chiffre ng isang high-stakes na Texas Hold'em tournament sa Casino Royale sa Montenegro. Ang MI6 ay ipinasok si Bond sa torneo. Sa paniniwalang ang pagkatalo ay mapipilit si Le Chiffre na humingi ng asilum sa gobyerno ng Britanya kapalit ng impormasyon sa kanyang mga kliyente. Si Bond ay ipinares kay Vesper Lind, isang ahente ng British Treasury na nagpoprotekta sa 10 milyon na buy-in. Sa kanilang pagsakay sa tren, tinatasa at gagawa sila ng mga mahuhusay na hula tungkol sa isa't isa. Sa Montenegro, nakilala nila ang kanilang contact na si Rene Mathis. Mukhang nangunguna si Bond na hinuhusgahan ang sabihin ni Le Chiffre. Tinambangan ni Obano si Le Chiffre, ngunit pinayagan siyang magpatuloy sa paglalaro upang mabawi ang pera. Nakita ng bodyguard ni Obano sina Bond at Vesper, ngunit pinatay siya ni Bond at pati si Obano. Matapos kalmahin ang natraumang si Vesper, natalo si Bond sa kanyang taya dahil nabalitaan si Le Chiffre tungkol sa kanyang sariling kwento. Tumanggi si Vesper na abunuhan ang $5 million reboy, ngunit ang kapwa manlalaro na si Felix Leiter, isang ahente ng CIA, ay sumang-ayon na itala si Bond ng sapat na pera upang magpatuloy bilang kapalit ng pagkuha kay Le Chiffre sa kustodiya ng Amerika. Nilason ng manliligaw ni Le Chiffre na si Valenka ang martini ni Bond gamit ang digitalis. Pagkuha ng antidote at defibrillator mula sa kanyang Aston Martin DBS V12. Nahimatay si Bond ngunit iniligtas siya ni Vesper. Bumalik si Bond sa laro na nagtatapos sa $115 million sa kamay na napanalunan ni Bond sa isang straight flush. Tila binigyan ng tip ni Matisse, kinidnap ni Le Chiffre si Vesper at ginamit siyang bitag para kay Bond. Dinala ni Le Chiffre ang mga bihag sa isang inabandonang barko at pinahirapan si Bond para ibunyag ang account number at password sa mga panalo, ngunit tumanggi si Bond. Pumasok si Mr. White at pinatay si Le Chiffre bilang parusa sa pagtataksil sa tiwala ng kanyang organisasyon sa pamamagitan ng pagsusugal gamit ang kanilang pera na iniwang buhay si Bond at Vesper. Nagising si Bond sa isang ospital ng MI6 at inaresto si Mathieu bilang isang taksil. Matapos ilipat ang mga panalo, ginugol ang oras ni Bond sa pagpapalakas kasama si Vesper sa kanyang tabi at ang dalawa ay nag-ibigan. Nag-resign siya sa MI6 at tumakas sila papuntang Venice. Nang ihayag ni M na hindi kailanman na-deposito ang pera, napagtanto ni Bond na ipinagkanulo siya ni Vesper. Sinundan niya siya sa pagbibigay ng pera, kung saan binihag siya ng mga armadong lalaki sa sandaling makita siya. Pinasabog ni Bond ang mga flotation device ng gusali na naging sanhi ng paglubog ng pundasyon sa Grand Canal. Pinatay niya ang mga armadong lalaki, ngunit si Vesper ay nakakulong sa isang elevator na bumulusok sa tumataas na tubig. Nalunod siya matapos na sadyang magkulong sa loob ng elevator para pigilan si Bond na iligtas siya. Na-recover niya ang kanyang katawan ngunit huli na para buhayin siya. Si Mr. White ay tumakas dala ang pera,
Ipinaalam ni M kay Bond ang organisasyon sa likod ni Le Chiffre na nagbanta na papatayin ang manliligaw ni Vesper maliban kung siya ay naging double agent. Nang malamig na tinalikuran ni Bond si Vesper bilang isang taksil, nalaman ni M na malamang na nakipag-deal siya kay White sa ibang pagkakataon at ipinagpalit ang pera para sa buhay ni Bond. Bumalik sa serbisyo si Bond. Napagtantong iniwan ni Vesper ang kanyang telepono para tulungan siya. Tiningnan niya ang mga kontak at hinanap si Mr. White sa isang estate sa Lake Como. Pagbaril sa kanya sa binti, ipinakilala ni 007 ang kanyang sarili. The name's Bond, James Bond.